Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Come, open your heart, show your mercy to all whose fear. We are called to be hope for the hopeless, so all hatred and bias will be no more. We are called. May isang awitin na ang pamagat dito ay we are called, na ito man talaga ang tawag sa atin, at we are called, at sinabi ng awitin, tinatawag tayo para magbahagi ng liwanag. Liwanag na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, liwanag ng sanlibutan. At pag nandito itong liwanag, kaakibat dito ang saya, galak. At kung nandyan ang liwanag at ang saya, ang ating mga puso ay umaapaw sa pagmamahal. Hindi naman natin masasabi pag nandyan tayo sa liwanag, nandito ako sa liwanag, malungkot ako. Hindi po natin sasabihin niyo. Kundi pag liwanag, ibig sabihin maganda yung buhay, maayos yung buhay, nandyan ang galak. At ibig sabihin din po dyan, pag nagalak tayo, natuwa tayo sa buhay natin dahil nandyan yung pagmamahal natin. At sinasabi pa ng awiting ito na buksan mo ang iyong puso. At dahil naman talaga, pag nandyan tayo sa liwanag, nandyan ang kagalakan, ang pagmamahal, talagang bukas na bukas tayo sa ating mga kapatid, maging sino man sila sa ating buhay. Kahit anumang estado nila sa buhay, pag bukas na bukas tayo sa ating mga sarili, sabi ng awitin, na show your mercy, ipapakita mo ang yung habag, at ang habag na ito ay nakaugat sa ating Panginoong Diyos. Ito yung sinusundan natin, ang ating Panginoong Diyos. Pinapakinggan natin siya sa ating buhay. Shine with the joy and the love of the Lord. We are called to be light for the kingdom. Sa kasalukuyang panahon, o kaya sa personal nating buhay, may mga pagkakataon, yes, sumusunod ako sa Panginoon, ngunit iba naman yung aking pinapakinggan, iba naman ang aking binibigyan ng pagpapahalaga, binibigyan ko ng focus. Alam niyo mga kapatid, isang pagkakataon na nagdalaw ako doon sa Home of the Blind, kasi paragi ako napapakumpisal doon sa Home of the Blind sa Anunas. Nagmimisa, at yung isang pagkakataong iyon, may dadalhin ko para sa kanila, at yung dadalhin ko ay napakahalaga dahil yun man talaga ang purpose ko, para magdalaw ako sa kanila. Ngunit, nagdadrive ako, at along the way, talagitnaan na doon sa bandang Anunas, parating na ako doon sa, malapit na doon sa Home of the Blind. Bigla kong naalala yung aking dadalhin dahil nakakalimutan ko. At hindi ko mapapakali na hindi ko makukuha yon. Dahil pupunta man ako, ngunit wala yung napaka-importanting bagay na dadalhin ko sa kanila, useless ang lahat. At hindi ko naaabala ako. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Sabi ko, babalikan ko.
Kahit malayo na ako, kahit pa it takes time, ngunit kailangan kong babalikan iyon. Dahil napakahalaga ngayon aking pagdalaw sa kanila. At alam niyo mga kapatid, napakahalagang bagay na pinagnilinilayan ko na pag tayo ay may nakakalimutan, napakahalagang bagay, ito ay may dahilan. At sinusuri ko muna yung sarili ko, bakit kaya? Bakit kaya napakahalagang bagay? At bihira lang ako magdalaw dito sa ating mga kapatid sa Home of the Blind, nakakalimutan ko pa. At nakikita ko sa sarili ko na yun pala, ang dami kong kinakabalahan sa buhay, worries sa buhay, sa seminaryo, sa mga plano sa buhay, at doon pa sa aming apostolate, ang dami. Yes, nagbimisa, yes, nagmiministeryo, ngunit yung laman ng puso, nandoon na yung worries, nandoon na yung mga bagay na pag naiinis or may kunting bagay lamang, naiinis ka agad. Nagtatampo ka agad dahil yun na yung na-accommodate sa aking puso at isipan. At sabi ko sa sarili ko, kailangan kong mag-stop muna. Dahil pag tayo baga ay nagdadrive, gusto nating babalikan yung isang bagay na kukunin natin, syempre mag-U-turn tayo. At bago tayo mag-U-turn, stop muna tayo. At mag-stop tayo, tinitingnan natin yung mga dumadaan. Dahil kung hindi ka mag-stop, mag-U-turn ka kaagad, hindi mo pinapansin yung mga dumadaang mga ibang sasakyan, baka nabunggo tayo, mas malala pa ang mangyayari. O ba kaya, yes, tinitingnan mo yung mga dumadaan, ngunit may pagminsan na hindi natin kita, ngunit nandoon naman yung busina, binubusinahan tayo. At naging aware tayo sa busina, ay sandali muna, mayroon pa palang isa nagbubusina sa akin. Nagpapaalala sa atin, paalala mo na. Pero napakahalaga yung bagay na mag-stop muna. Dahil sa mga Hiswita, tinatawag itong discernment. At ang discernment sa wikang Griko ay the capacity to act. Yung kakayahan mo na gumawa ng hakbang. At pag gumawa ka ng hakbang, dahil may kapasidad ka, pinagnilinilayan muna. Yun bagang sabi ni Socrates, isang philosopher, an examined life is not worth living for. Na kailangan muna, kinikilatis muna natin yung buhay natin. Dahil pag minsan, gawa tayo ng gawa, ngunit pag tinitingnan natin, wala na pala tayo sa focus. Dahil wala na tayo sa focus natin, again, madali tayong mainitin yung ulo natin. Madali tayong magtampo, magalit. Dahil yun nga, wala na tayo sa focus. Gawa na tayo ng gawa. Ang concentration natin, yung gawa at gawa at gawa na lamang. Dahil gawa at gawa at gawa na lamang, ang pumapasok sa ating puso at isipan, yun na lang mga bagay na yun. Nawalan tayo ng pasensya. Kagaya sa amin, mga pari, yes, araw-araw nagbimisa kami. Yes, ang dami naming mga misa, ministeryo, ngunit pag minsan, naging mechanical ang buhay. Naging monotonous ang buhay. Na sige. Pero, pag tinitingnan natin, ano yung kabuluhan dito? May meaning pa ba na makikita ko sa aking mga ginagawa? Kagaya baga din ang sinasabi ng isang philosopher pa na si Albert Camus, that life is absurd. Nakikita niya na life is absurd kung ang tinitingnan mo sa sarili mo o nakikita mo sa sarili ay routinary na lang. Pagising mo sa umaga, ganitong ginagawa. Pagkatapos ng ginagawa mo ito, gano'n na naman. Pagkahapon, gano'n na naman ang ginagawa. Paggabi, gano'n na naman ginagawa. Kinabukasan, gano'n na naman. At hindi mo na nakikita yung kabuluhan nito. Sabi ni Albert Camus, life is absurd kung ganun ang makikita natin. Wala na tayong, hindi na nakikita natin ang kabuluhan sa mga ginagawa natin.
mga simpleng bagay, hindi na natin na-appreciate yun. Yung sinasabi baga ng salmo natin, purihin natin ang Panginoong Diyos na may likha. Nakalimutan na nating pasalamatan dahil hindi man natin naging monotonous na yung buhay natin. Tingnan natin yung stop. Alam ko, lahat tayo or karamihan sa atin nagdadrive. Pag minsan, again, hindi ako excuse dito, na pag minsan, ang dami mong iniisip-isip, nagdadrive ka, at kahit nag-stop na, red na yon ang signal light, bigla kang beating the red light. Dahil yun nga, ang focus mo ngayon, yun ang pagkaabala mo sa mga worries mo na. At ang tendency dyan, pag minsan, talagang yun ang karamihang aksidente. Dahil yun nga, nawala na tayo sa focus. Pag minsan din, alam mo na red na, wala na tayong pasensya. Dahil gusto nating habulin at habulin yung mga bagay na yun na gusto nating gagawin. Gusto kong marating ngayon na nawalan tayo ng pasensya sa buhay. Sige na lang. Mga kapatid, nais kong bibigyan ng acronym itong salitang stop. Dahil yung letter is napakaganda dahil pag nag-stop tayo, syempre, nandyan yung katahimikan sa buhay natin. Yung silence. Doon natin makikita yung mga bagay-bagay, mga pangyayari sa buhay natin kung magkaroon tayo ng katahimikan. Ihambing natin pag ako'y nagdadrive, nag-stop ako ngayon. Ngunit wala naman akong katahimikan. Nag-stop nga ako, ngunit hindi ko man pinagmasdan. Ang pinapairal ko yung aking damdamin. Pinapairal ko yung mga worries sa buhay. Kahit nag-stop ako, wala naman akong katahimikan, useless din yun. Yun nga, ang ating bagang Paiso Kristo, napakaganda ang buhay, paalala sa atin din, na bago nagpa-public minister, yung ating Paiso Kristo, saan siya pupunta? Sa mga ilang na lugar, nandoon yung katahimikan. Pinagnilay-nilayan ang buhay, pinagnilay-nilayan ang kanyang pakipagrelasyon sa Diyos. Gusto ng Panginoong Diyos na lahat ng kanyang gawain, lahat ng kanyang pagpapalik ministeryo, ay ito ay sang-ayon sa kalooban ng kanyang Ama. Na hindi niya susundin ang kanyang kalooban, ang kanyang sariling kapakanan, kundi kapakanan ng kanyang Ama. Dahil alam niya na kung susundin niya ang kanyang Ama, ito ay tulak sa kabanalan, ito ay para sa pangkalahatan, para sa ating kaligtasan. Kung susundin kayo mga sarili natin, naging personal tayo. Pag susundin natin yung mga sarili natin, naging pride tayo. Pag susundin yung mga sarili natin, tinitingnan yung kapwa natin, madali tayong maghusga. At sinasabi ng Ebanghelyo natin, kapatid, huwag mo nang titingnan yung puwing ng yung kapwa. Bago ka maghusga, bago ka mag-judge, titingnan mo na yung sarili mo. At ito yung kalamitang nagyayari sa atin. Pag wala tayong pagnilay-nilay sa sarili, madali tayong maghusga. At napakaganda yung letter T doon. Yes, gusto mong manahimik, ngunit yung letter T doon ay kailangan natin ng time. Isang panahon. Gusto mo mang magkaroon ng katahimikan, ngunit hindi ka naman mag-spend ng time. Hindi mo naman tinitreasure yung panahon ng pagkikilitis natin, yung internal disposition ng tao sa ating sarili. At kung nandyan na tayo sa katahimikan, nandyan tayo, may oras tayo, makikita natin yung letter O doon sa stop ay opportunity. Makikita natin yung mga oportunidad sa buhay. Ngunit pag wala tayong oras sa pagnilay-nilay, wala tayong katahimikan, sige lang, go ng go. Ang daming mga opportunity sana na darating sa buhay natin, ngunit dahil wala tayong pagnilay-nilay sa sarili natin, hindi natin nakikita yung mga napakagandang mga opportunity sa buhay. Hindi natin nabuksan ang ating mga sarili, yung openness na sinasabi nga ng awiting ito, open your heart. At ang letter P doon sa stop ay, of course, yung ating pakipagdialogo sa Panginoon. Panginoon, salamat sa wisdom, sa pinapaalala mo sa akin,
Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Naliwanagan ako. Nakikita kung anong gagawin ko bukas. Maliwanag na maliwanag. Salamat, Panginoon. So, nandoon yung dialogue. Dahil ang tendency, pag wala tayong katahimikan sa sarili natin, wala tayong pagnilay-nilay, pag minsan sa panalangin natin, ang Diyos ang tayo nagdidictate sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, ibigay mo sa akin yan. Gusto ko ito, Panginoon. Pag hindi mo yan ibigay, hindi na ako susunod sa'yo. Hindi na ako makikinig sa'yo. Ngunit pag nandiyon yung katahimikan, personal disposition natin, tinitreasure natin yung moment na yun at nabuksan ang mga posibilidad sa buhay, magandang mga opportunity sa buhay, nandoon yung puso nating marunong magpasalamat sa Diyos. Nandoon yung pakikinig natin sa Panginoong Diyos. Agad mga kapatid, hindi lang po ito hamon sa inyo, kuning hamon dito para sa ating lahat, sa akin. Hindi tantamount to say na I am a priest. Hindi tantamount to say na nagdarasal, nagmimisa, ngunit ito ay hamon para sa atin to stop. Yung tayo ay mga bata pa, yung mga magulang natin nagpapaalala sa atin. May mga habilin, pag pupunta tayo sa isang lugar o lalo na sa school, sabihin ng mama at papa, anak, pag pupunta ka sa lugar na yan, pag pupunta ka sa school, siguraduhin mo na makain mo yung baon mo dahil ayaw namin magugutom ka. Pag nagugutom ka, hindi ka na makapokus sa iyong pakikinig, sa iyong guro. At pag minsan, sinasabi ng nanay, tatay, naalala ko ito, na anak, pag pupunta ka sa school, pag tatawid ka, titingin ka muna. Titingnan mo, look and listen, anak. Huwag kang tatawid ka agad dahil baka maaksidente ka. Hindi kaya ito din po ahabilin sa atin ng Panginoon, itong Ebanghelyong ito. And yun yung to stop, look and listen. For we are called to be light for the kingdom, to live in the freedom of the city of God. We are called to that we just learned.